Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat na walang piyansa, grabe, bato na gulat. Habang buhay na, kulong ang hatol, warrant of arrest. So yan yung panonorin natin ngayon, man. Bibigyan natin to ng reaction. So bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Also, courtesy na rin sa Malacanang Palace. Ano? So again, ang video to ay may pamagat na walang piyansa, grabe, bato na gulat. Habang buhay, nakulong ang hatol, warrant of arrest. So I know ito na yung some kind next yung kay Bato tapos yung impeachment. So abang-abang na lang tayo kasi I know for sure excited din kayo. So again, Boss Balita TV, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Nakakagulat na balita. Grabe, President BBM, inutusan na. Nagulat na si Senator Bato. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, President BBM, inutusan na. Nagulat na si Senator Bato, kulong ang hatol walang piyansa. Ayon sa nakalap nating impormasyon, binalaan ni Yuse Claire si Bato na siya nasusunod na maa-arrest warrant. Matapos ma-issuehan si Harry Roque ng arrest order, galit na galit si Bato, tinamaan na. Grabe si President BBM. Ang sakit niya na yung nag-top ka sa pagiging senador tapos makukulong ka lang din. 'Di ba? So ano bang purpose ng pagkapanalo mo? Or siguro i-enjoy na lang ni Bato yung pagkapanalo niya ngayon kasi yun, di natin alam kung kailan siya kukunin ng ICC, 'di ba? Inutusan na. Nagulat na si Senator Bato, kulong ang hatol walang piyansa. Tara panoorin natin. Magandang umaga, Yusek. Yusek, about the issuance of arrest warrant against former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ang sabi po niya kahapon, malinaw that he is a victim of political persecution by the Marcos government because he is an ally of the Dutertes. Your comment? Grabe, political persecution agad. So ngayon, ang tanong naman natin sa kanila, yung kay Laila de Lima ba, political persecution din yun para sa kanila? Or hindi nila aangkinin yun na parang some kind tinitira nila yung yung issue ni De Lima kasi pwede siyang makasagabal sa impeachment ni Bibi Sara. 'Di ba? On that, Yusek. Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at that time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yon at kung ano man yung mga sinasabing di umano hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political sana all may hidden wealth Kaya nga itong mga taong tumin, imbis mag-focus sila doon sa pagpapawalang bisa, pagpapasinungaling sa or pasinungalingan nila yung mga ebidensya laban sa kanila. Wala. Doon lang sila nag-i-stick sa wala, pinopolitika lang kami ng mga yan. Wala, hindi totoo yan. Pero wala naman silang may pakitang ebidensya. Kumbaga, hindi nila kina-counter ba? Tapos ngayon, yun, doon lang sila nag-i-stand palagi sa wala, pinopolitika lang kami. 'Di ba mas maganda, 'di ba? Kung talagang pinopolitika kayo, patunayan nyo na hindi totoo yung pinupukol sa inyo. And then kapag ka napatunayan nyo, edi kawawa yung mga nangbibintang sa inyo. Masisira nyo pa sila. Hindi yung ganyan, puro lang kayo, pinupolitika lang kami. Mas lalo kayong nasisira tuloy kasi imbis na harapin nyo, 'di ba? Pawalang pasinungalingan nyo yung ebidensya, hindi nyo magawa 'Di ba? persecution. At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest patungkol po sa kaso ng qualified human trafficking. At hindi lamang po yan. Meron po tayong nabalitaan na meron din pong pending case for alleged land grabbing sa Bataan. At ito po ay di umano'y nakapending sa Ombudsman since 2023. So siguro dapat din po natin malaman ang detalye dito at ang katotohanan tungkol sa akusasyon ng mga 77 farmers patungkol sa di umanong land grabbing na ginawa ni Atty. Harry Roque. 'Di ba? Tapos ang tingin ng mga DDS dyan is banalan or sobrang banal. Dapat, sige, sabihin na natin, since hindi pa naman napatunayan yan, 'di ba? Edi dapat sana pakinggan din natin yung side na yon. Or siguro bigyan natin ng chance yung utak natin na okay, ilagay natin to na what if totoo tong land grabbing issues na to about kay Harry Roque. May pogos pa, 'di ba? Dapat ganun sila ba? Hindi yung isarado namin yan kasi makakasira kay Harry Roque yan. Pangit yung ganun
ano po yung magiging action on the part of government? Is it possible to coordinate with the Interpol para mapabalik sa bansa si former presidential Nako. spokesperson? Sa ating pagkakatanda, yan din po ang sinabi ni Yusek Nikki T ng DOJ, maaari po sila makipag-cooperate at makipag-coordinate sa Interpol patungkol po dito. So abangan na lang po natin kung ano man po ang magiging aksyon ng pamahalaan sa pamagitan po ng DOJ. Pero may sinasabi po kasi si Attorney Roque na sa ngayon, hindi daw pwedeng maipa-deport siya pabalik dito sa Pilipinas dahil ayon daw sa international law, meron pa kasi siyang petition for asylum. So, kumbaga ay nakapending pa doon. Of course, meron pong ganyan na sinasabi patungkol sa karapatan na wag muna siyang dalhin sa bansa kung saan may kaso. Pero ito po ay kung may maipapakita pong harassment. Kung wala po siya mapapakitang harassment mula sa gobyerno at Yun lang. mapapatunayan ang mga kasong ito ay legal na nasampa at may mga basihan para siya ay ma-issuehan ng warrant of arrest, hindi po tayo maniniwala na hindi siya maaaring dalhin sa Pilipinas. Nako, kakabahan si Harry Roque nito for sure. I think merong response si Harry Roque dito. Hindi ko lang napanood. Nakita ko lang yung sa feed ko, yung video niya na parang ipapa-Interpol daw siya. So, di ko nakita kung ano yung ano niya dito, response niya. So, comment na lang kayo sa baba if ever alam niyo. Follow-up question, Marie Sumali, GMA7. So, ma'am, ibig sabihin, even, kasi yun po yung in-insist niya when we were at The Hague before, ang sinasabi niya, it is part of the provision as an applicant for a political asylum seeker that hindi siya pwedeng galawin at all. Hindi siya pwedeng ipa-deport, hindi siya pwedeng arrestuhin. Kumbaga, he is untouchable as a political asylum seeker. Para sa kanya lang yan. Pinapaliwala niya lang yung mga supporter niya na untouchable siya. Para syempre, bumilib yung mga supporters nila, di ba? Pero dati naman yan, din naman yung ginagawa ni FPRRD. Na parang sinasabi nila na yung ICC, wala yan. 'Di ba? Kasi hindi naman na tayo member ng ICC. Tapos ayun, nagkagulatan, nahuli. Actually, yung kay Bato nga, Senator Bato, sabihin natin na parang puprotektahan nga siya ng mga kasama niyang senador or kasamahan niyang senador. Hindi pa rin natin magagarantimin na parang hindi siya makukuha ng ICC pagdating ng araw. 'Di ba? Kasi di natin alam kung ano yung gagawin ng admin diyan. 'Di ba? Or ano yung way of pakikipagtulungan nila sa sa Interpol or sa ICC. 'Di ba? Ayan lang naman. Baka iiyak na naman yung mga yan soon. So, ano ang magiging basihan kung sakasakali nung sinasabi po ni attorney na they will work hand in hand with the government in order to siguro serve the arrest? Siya po ang nagsampa ng kanyang petition for asylum. So dapat po, para hindi po siya maaresto since may valid warrant of arrest na inisyo ang ating bansa, siya po ang dapat magpatunay na ang pagkuha sa kanya, gamit man ang Interpol or cooperation sa Interpol, siya magpatunay ang pagdala dito sa Pilipinas ay because of mere harassment. So may condition po yun. Hindi po yun statement na hindi ka pwedeng hulihin, basta-basta, kung meron naman pong valid warrant of arrest at may kaso siyang dapat kaharapin, hindi po siya dapat magtago sa kanyang petition for asylum. Thank you, ma'am. Tama naman. May point naman, men. Kasi kung halimbawa ganyan, what if lang magkaroon ng, halimbawa, magdagumpay si Harry Roque. Ang pangit naman, di ba, na parang, kung criminal ka pala, pwede ka lang pumunta sa ibang bansa para mag-seek agad ng asylum. Di ba? Kasi kung ganyan lang din, ang pangit. Sobrang dami for sure ng mga kriminal na mangingibang bansa, kukuha lang ng asylum, tapos may immunity na. Grabe, amazing. Diba? Pero yun nga, sabi naman dito ni Attorney Castro, parang yung nila dapat patunayan ni Harry Roque na may harassment nga ba, diba? Or whatsoever. So kapag hindi mapatunayan ni Harry Roque yan, boom, for sure, sa oblo na siya magpapaliwanag. Next question, Tristan Nadalo, Newswatch. Morning, Yusek. Ma'am, baka gusto lang pong i-clarify ng Malacanang kung totoo or hindi po ito. Kasi may mga lumabas po sa social media yesterday. Ang sinasabi po ay yung latest message daw po ni Pangulong Marcos ay ayaw niya ng impeachment ni VP Sara at inutusan ng gabinete na atupagin ang serbisyo. Can Malacanang verify kung totoo po itong lumabas na mga mensaheng ganito? Ang mabe-verify ko po sa inyo, totoo pong pinag-utos ng Pangulo na dapat asikasuhin po namin ang trabaho. Dapat madaliin po ang pag-i-implement ng mga proyekto na nais niya para sa taong bayan. Pero pagdating po sa impeachment, yan po ay nasa kamay na po ng Senado, nasa kamay na rin po ito ng mga prosecutors. So hayaan na lang po natin yung prosesong dumaloy ng normal. Thank you po. On another topic lang po, yung si Senator Bato de la Rosa, medyo nag-react po siya doon sa yung pag-welcome ng pala sa legitimate opposition, pero parang lalabanan yung mga obstructionists. Ang sabi po ni Senator de la Rosa sa interview po namin ay yung hindi raw po haharang yung Duterte block sa
sa mga programa at batas. Pero sana raw po, sabi niya, kung gusto nila ng magandang samahan, magandang cooperation, do not start with warning or threatening the senators. With all due respect to Senator Warning ba yun? Iba din talaga sila kung gumawa ng narrative. Well, men, ang warning kasi dalawa yan eh. May warning na parang binabantaan ka lang. 'Di ba? At may warning naman na parang pinapaalalahanan ka lang. 'Di ba? Na ikaw as a senator, ito dapat yung gawin mo. Yung warning naman, ikaw dapat hindi mo iboto si Parang ganyan yung level niya ba. So, ewan ko kung kinukuha lang din nila yung sa kabila, yung mga ganyang 'di ba? Mga intriga. Para syempre sila na naman yung umangat. Or siguro baka gusto nila na magpa-victim na naman or whatsoever. I don't know. Bato de la Rosa, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Unang-una po, wala tayong pinangangalanan kung sino man. Ito po ay pangkalahat. Loko din talaga to si Atty. Clay. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit eh. Ang nais po natin sa taong bayan ay huwag maging obstructionist para magtuloy-tuloy po ang mga gandang proyekto at programa ng Pangulo at ng administrasyon. Wala po tayong tinireten na senador. Sana Tama. po ito ay... Actually, medyo amazing yung sagot ni Jaime Marcos about impeachment. Sabi niya na parang dapat mag-base daw sa ebidensya. Naabangan natin yan, par. Aabangan natin yan. 'Di ba? Kung talagang mag-base talaga sa ebidensya. Si Senator Jaime Marcos. 'Di ba? Baka magulat na lang tayo kapag may ebidensya na, hindi pwede yan. Baka siya pa yung tagapagtanggol. Ay, nako. Ay, napakinggan man lang sana niya yung mga words na aking nasabi para siguro po maiiba ang kanyang impresyon at ang kanyang tugon kung nadinig niya yung buo kung sinabi. Ang sabi natin, ang mga lehitimong oppositionist ay welcome dahil kailangan po yan sa isang demokratikong bayan. Ang atin lamang hahadlangan ay yung mga obstructionist na walang ginawa kundi manira at kahit maganda ang proyekto ay hahadlangan. At hindi po yan magiging maganda para sa bansa at para sa taong bayan. Kayo ba, men? Sino ba para sa inyo ang mga senador na lutang na obstructionist? Comment down below. Take one follow-up question from Maris Umali, GMA7. Yusek, speaking of opposition o yung pagkakahati-hati po dito sa slate ng mga presumptive na mga senators, sa inyo pong perspektibo, ilan po ba talaga mula sa alyansa ang nakapasok sa top 12 at ano po ang magiging implikasyon nito 6. sa presidential legislative agenda ni Pangulong Bongbong Marcos? 6 ba? I think 6. Or 5. Tama ba? Si Soto, si Lacson, si Lapid, tanggal si si Rebilla eh. 3. Sino pa ba? Si Camille Villar kasi wala na siya sa alyansa eh. Grabe yun. Sa ngayon po, ang bilang po ay 6 na nakapasok. Pero 6 nga. tapos na po ang eleksyon. Nagsalita na rin po ang taong bayan. Sa paningin po ng Pangulo, wala na pong alyansa, wala pong PDP, walang anumang kulay ng politika. Dapat lahat po na nahalal ay magkaisa-isa, magkaroon po ng kooperasyon. Ito naman po ay para sa taong bayan. Huwag naman po na sana laging politika ang pinag-uusapan at hindi po tayo makakakilos at makakausad kung puro pamumulitika at pang-iintriga ang gagawin natin sa pamahalaan. Dahil ma'am, wala na pong mga linya o wala na pong alyansa, wala ng PDP and all, ano po ang implikasyon nito sa presidential legislative agenda? Of course, mas nanaisin po ng ating Pangulo na kung ano man po yung maganda niyang proyekto ay isang ayunan ng mga mambabatas para po hindi tayo mahirapan sa pagkuha ng budget para po sa taong bayan. Hindi po hadlang din ang Pangulo. Pero I think medyo i-expect natin na may something hahadlang talaga dyan. Kasi syempre, need nila na na pilayan man lang kahit konti yung Pangulo this coming 2028 or yung administrasyon ni PBBM kung sino man yung i-endorso nila na presidente next year or next election 2028, diba? Expected na yan, men. I know for sure may mga senador dyan na ayaw nilang bumango yung administrasyon ngayon, diba? Aminin man nila yan o hindi. Kung ano po ang kanilang mga suhestyon, kung ito man ay hindi naaayon sa programa ng Pangulo, kung ito naman po ay may valid reason, ito naman po ay pakikinggan ng Pangulo. Pero sana po kung ano man po yung hiling ng Pangulo at ng administrasyon para sa taong bayan, huwag naman po sana nilang hadlangan dahil lamang sa politika. Salamat po.
Yusek, good morning po. Doon po sa initial na pagbiyahe ng MV Mamalakaya, ilang mangingisda po kaya yung napagbilhan natin and how much po kaya yung naging buying price natin doon sa mga isda? Opo, ayon po sa ulat po ni Commodore Triella, meron pong nabiyayaan o nabinipisyohan po ng 120 fishermen. At 11 na fishing vessels po ang nabinipisyohan ng Kadiwa program, ang KBBM. 20.3 tons of fish ang nabili at diretsa po itong naibagsak sa fishport po. At yun po, at ito po ay magtutuloy-tuloy hanggat marami silang nakikita at namomonitor ng mga fishing vessels na maaari ng isda at hanggang 2028 po ito ay ipapatupad. Okay, so safe to say Nice. until Marcos administration po magtutuloy-tuloy Ewan ko lang kung yung yung 20 pesos na bigas na yan, kung tututulan yan ng ibang senador. Di rin natin alam. po yung pagpapadala natin ng sa West Philippine Sea. Yes, opo, para matugunan din po ang issue about food security. Talaga pong ito ay pinag-utos ng ating Pangulo. And can we say, Yusek, na bahagi rin po ito ng effort ng pamahalaan para ma-increase yung presence natin sa West Philippine Sea? Opo, dahil tayo naman po ay may karapatan dito sa Baho de Masinloc at dapat lamang po ma-exercise ng ating mga kababayan kung ano ang nararapat na mga karapatan po natin. Next question, Nice, Harley nice, Balbuena, nice. PTV4. Good morning, Yusek. Ma'am, still in line with the food security, doon po sa 20 pesos rice, do we have a timeline as to when we can make the benteng bigas meron na available for all? And then may we also know the criteria in choosing the priority areas kung saan po natin dadalhin yung 20 pesos rice? Sa ngayon po, ang sa Kadiwa centers, vulnerable sectors po ang makikinabang pansamantala hanggang December 2025. Sa LGUs po, kung ano man po ang kanilang magiging guide. December 2025. Sana magtuloy-tuloy siya hanggang 2028. I think magandang yan or makakatulong yan sa admin. Maaari po ito maging rice for all. Depende na po yan kung ano po ang magiging panuntunan ng LGU na siyang makikipag-cooperate po sa programang ito. Pero ang plano po sa susunod na taon po ay magkaroon po ng budget para maibigay po ang 20 pesos na bigas kada kilo sa lahat. Yan po ang plano, depende pa po sa budget. Pero ipagdasal po natin na makaya po ito ng ating Pangulo at ng administrasyon para po ito sa taong bayan. Wala na. Insured na yan. Tututulan yan. 'Di ba? Tututulan yan. Kayo, do you think sino yung mga tututul dyan sa budget na yan para sa bigas na yan? Follow-up lang po. Kamusta naman po kaya yung cooperation ng mga LGUs na involved sa rice, doon po sa BBM rice, since magkakaroon din po yata tayo ng transition ng leadership doon sa ilang LGUs since natapos po yung elections? Of course, may dadasal po natin na makipag-cooperate ang mas nakakaraming local government units sa abot ng kanilang makakaya. Pero pansamantala ay aalamin natin dahil nga may mga bagong pinuno na nahalal at titignan po natin kung hanggang saan sila pwedeng makipag-cooperate sa programang ito ng ating Pangulo. Next question, Madison Yun Lee, lang. TV5. Ngayon, ikaw, Yun bilang lang. Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento. So, yan lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box. Pero tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo man yun para malinaw pa sa klaro. So, eto na. Imagine niyo na lang, si Senator Bato, nag-top siya, 'di ba? Bilang senador, tapos time will come, huhulihin lang siya ng ICC. Ang saklap nun, 'di ba? Binanata ni Attorney Claire na bato-bato sa langit ang tama no magalit. Si Harry Roque naman, iba din tong taong to talaga. Grabe talaga. Grabe yung ng taong to. Sobra, 'di ba? Sobrang kampante niya. Na parang yun nga. Pero ang lang naman talaga yung kay Harry Roque. Ang problema kasi sa grupo nila, sila yung mga tipo na hindi talaga nila kinukumpas, 'di ba? Or walang kumpas. Kumbaga, tama ba yung word na 'yan? Parang hindi sila nag-e-effort ba na pasinungalingan yung mga pinupukol sa kanila. Well, siguro if ever totoo naman, mahirap nga naman talagang pasinungalingan yun. Diba? Kasi totoo Paano mo pasisinungalingan yan? Diba? So, I think, diba? Kaya siguro sila nahihirapan. Or malay natin kung ano yung gagawin nila kapag nagkahulihan na. Pero si Harry Roque kasi, parang wala siyang balak umuwi. Ewan ko lang if ever this coming, siguro, 2028 kung maging presidente si Sara, kung uuwi na ba yung taong yan. Or baka magiging na lang siya, kagaya na siya ni Maharlika na nasa ibang bansa lang tapos banat lang ng banat. 'Di ba?
Di din natin talaga alam. Ay nako. Kasi para sa akin talaga medyo daw nakakatakot man siyang isipin. Pero I think malabo or lumalabo na ma-impeach si VP Sara kasi yun nga, mga tao, mga kababayan kasi nag-elect pa sila, 'di ba? Dinagdagan pa nila yung mga senador ng na kakampi ni VP Sara. Pero yun nga, si Amy Marcos kasi ngayon, sabi siya na parang doon daw siya magbabase sa ebidensya. Pero parang, ewan ko lang kung mangyayari yan, So sana lang totoo yung pinagsasabi niya na kapag kasasampalin na siya ng mga ebidensya is, yun talaga yung tingnan niya. Like, hindi titimbang yung pagkakaibigan nila ni VP Sara, Kayo na lang balang humusga kung magagawa ba yan ni Senator Amy. Paano pa na wala pa daw ebidensya or whatsoever. Sobrang dami. Sabihin mo hearsay or hindi totoo yung mga ebidensyang yun. Hindi nga maharap-harap ni VP Sara yun 'Di ba? Tapos lumusod nga siya sa kamera So for sure, mabigat-bigat talaga yan. Or siguro, abangan na lang talaga natin kung paano i-defend ng mga senador nila VP Sara itong issue ng impeachment Pero kung if ever talaga hindi ma-impeach si VP Sara sa kabila ng ganito kabigat na na mga ebidensya, so sad, 'di ba? Literal na so sad talaga. Na paano 'yun or bakit nangyari 'yun? 'Di ba? Mapapakamot ka na lang talaga. Ay, Pilipinas. Anyways, buti na lang talaga hindi nanalo sila Willie Revilla, may Philip Salvador, di ba? So, may magandang samkain balita pa rin kahit pa paano. Kibuloy din, di ba? Si Kibuloy din. Buti na lang talaga hindi nakalusot si Kibuloy. So, wala. Mas lalong mabubulok si Kibuloy dun sa kulungan. Okay. So, again, hanggang dito na lang muna mga kanonesis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video 2 is mula kay Boss Balita TV. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Subscribe nyo rin, panoorin nyo rin. Courtesy din sa, Malacanang Palace. Tapos, syempre, Filipino IC. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So, that's it. Thank you so much for watching. Filipino IC is out.